Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. September 14, tuwing sumasapit po ang September 14, ang buong simbahan ay ipinagdiriwang ang pagtatampok sa krus na banal ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po kahit ito ay tumapat sa araw ng Linggo, ang ating pagdiriwang ay pagdiriwang ng pagtatampok sa krus na banal ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang sentro ng ating pagdiriwang sa araw na ito ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag tinitingnan natin ang krus ng ating Panginoon, hindi lamang ito simpleng kahoy ang ating pinararangalan. Hindi simpleng bagay ang ating pinararangalan. Bagkus sa pamagitan ng krus ng ating Panginoon, nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw sa bawat isa sa atin. Tayo kaya, paano ba natin pinararangalan ang krus ng Panginoon? Nandoon ba ang ating respeto? Nandoon ba ang ating paggalang? Nandoon ba ang ating pagmamahal kapag sinabi nating krus ng ating Panginoon? Ang krus ba ay simpleng dekorasyon lamang? Ang krus ba ay simpleng design lamang sa ating mga kwintas o palawit lamang doon sa ating mga alahas? Paano natin binibigyan ng paggalang, ng respeto, ng pagtatampok, ng pagpaparangal ang krus ng ating Panginoong Hesukristo? At may kinalaman ba ito sa ating sarili-sariling buhay? Ano ang kinalaman ng krus sa iyo at sa akin? Paano ba natin uunawain ang mga bagay na ito? At paano natin paparangalan ang krus ng ating Panginoong Hesukristo? Tatlong bagay po ang ating pagdinilayan ngayong umagang ito. At hayaan yung tulungan tayo ng mga pagbasa natin para sagutin yung katanungang iyon. Paano ba natin itatampok, paparangalan, mamahalin ang krus ng ating Panginoong Hesukristo? Tatlong bagay: look, stay, and carry the cross. Look, stay, and carry the cross. Una, look at the cross of Jesus. Alam niyo, sa ating unang pagbasa, ibinabalik tayo doon sa aklat ng mga bilang na kung saan ang bayan ng Diyos ay naglalakbay doon sa disyerto. Subalit dahil doon sa disyerto ay maraming mga ahas na tinutuklaw sila at agaran silang namamatay. Nagreklamo sila kaagad kay Moises at ang sabi, ano ang gagawin natin dito? Napakaraming mga ahas na kung saan kapag sila ay tinuklaw, sila ay nagkakamatay. Kaya nga dumalangin si Moises sa Diyos at ang utos ng Diyos kay Moises ay gumawa ng tansong ahas at sa pamagitan noon ito ay kanyang itaas at kung sino man ang tumingin doon sa tansong ahas na iyon, kahit na ikaw ay matuklaw ng ahas, ikaw ay mabubuhay, ikaw ay maliligtas. Pagtingin, pagmasid, pagtanaw, masdan ang krus ni Jesus. Mga kapatid, minsan po, merong isang tatay na kung saan siya ay nasa ospital at siya ay merong malubhang karamdaman na pinagdaraanan. At habang siya ay dumadanas ng ganung uri ng hirap at sakit, nandoon yung maliit na krus sa kanyang tabi. At doon sinabi niya sa kanyang sarili, ano man ang aking pinagdaraanan, alam kong hindi ako nag-iisa sapagkat ito ay pinagdaanan din ni Jesus at kasama ko si Jesus. Sa kanyang pagbaling, sa kanyang pagtingin doon sa krus ng ating Panginoon, ang nakikita niya ay kalakasan. Hindi niya nakikita yung pagkatalo, hindi niya nakikita yung hirap, yung sakit, bagkus ang nakikita niya ay karamay, kasama, isang taong nagmamahal, isang taong kapiling niya habang buhay. Kayo kaya? Ako kaya?
kapag tinitingnan ko kaya ang krus ng ating Panginoon, ano kaya ang nakikita natin? Looking at the cross gave us strength. Looking at the cross gives us life. Yun po yung una. Look on the cross of Jesus. Second, stay with the cross. Alam niyo, sa ating ikalawang pagbasa ngayon, sinasabi ni St. Paul sa atin, though Jesus was in the form of God, He humbled Himself and became obedient unto death, even death on the cross. True love does not run away when it gets hard. Kapag po ang isang tao ay nagmamahal at nahihirapan na, hindi po siya agad-agad aalis, lalayo, tatakbo. Bagkus siya'y mananatili at papasanin at mananatiling tapat doon sa kanyang mga minamahal. Pananatili. Alam niyo, minsan naman, merong isang ganitong halimbawa at ganitong karanasan ang pinagdaanan ng isang nanay. Yung isang nanay na single mother, wala na siyang asawa sapagkat siya'y namatayan ng asawa at naiwan sa kanya yung pag-aalaga doon sa kanyang mga anak. At doon sa kanyang pag-aalaga, nandoon na tila baga gusto na niya sumuko, gusto na niyang bumitaw, subalit nanatili siya sa ilalim ng krus ni Jesus. Na ang nagbibigay sa kanya ng lakas ay walang iba kung hindi ang krus ng ating Panginoon. Kakayanin ko ito sapagkat alam ko ako'y nananatili sa ilalim ng krus ni Jesus. At ganun mga kapatid, yung pananatili natin doon sa krus ng ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at ng assurance na hindi natatapos ang lahat sa kamatayan, pero muling pagkabuhay. Naalala nyo yung kwento ng mga disipulo ng ating Panginoon nang si Jesus ay dakpin. Ano ang nangyari doon sa mga disipulo? Isa-isa silang umalis, isa-isa silang tumakbo, isa-isa silang lumayo. Subalit si Maria, ang kanyang ina, ay nanatili doon sa paanan ng krus ng ating Panginoong Jesucristo. Nandoon yung kanyang pakikiisa, nandoon yung kanyang dalamhati, nandoon din yung kanyang pag-asa. Doon sa krus ng ating Panginoon, kapag tayo'y nanatili, tayo'y punong-puno ng pag-asa. Yun po yung pangalawa, stay with the cross of Jesus. Pangatlo, so yung una po ay, anong sabi doon sa una natin kanina? Look at the cross. Second, stay with the cross. And third, carry the cross. Jesus did not simply admire the cross. He carried it. Pinasan ni Jesus ang kanyang krus. And He tells us, if anyone wants to follow me, let him take up his cross daily. Pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mga kapatid, to carry the cross means accepting sacrifices out of love. The sacrifices of patience, forgiveness, humility, and service. Sabi po ni Pope Francis, the cross is not a decoration for the wall or jewelry to wear around the neck. It is the sign of the love of God who carried our burdens. Minsan naman merong isang guro na meron din pinagdaraan ng sakit. Subalit dahil alam niya na ang kanyang misyon ay ang pagtuturo at pangangalaga doon sa mga maliliit na mga alagad ng Panginoon, ang mga kabataan, kahit siya'y nahihirapan, subalit pinasan din niya ang mga ito sapagkat nandoon ang kanyang pag-asa, ang kanyang bukasyon. Kaya nga mga kapatid, sa sandali na tayo ay dumadaan sa hirap, papasanin natin ang krus. Kapag ang ating mga anak, ang inyong asawa, ang inyong mga magulang, bahagi po yan ng krus na ating pasan-pasan. Na kung minsan parang ang bigat-bigat na,
Kung minsan parang gusto mo nang bitawan na lang. Parang gusto mo na lang iwan na lang. Subalit, balingan natin si Jesus. Carry the cross. Si Jesus hindi lang niya tinignan, hindi lang siya nanatili. Binuhat niya ang krus. At sa pagbuhat niya, kasama tayong bumubuhat. Sana ganun din po tayo mga kapatid. Marami tayong mga krus sa buhay. Kayo, ano ba ang krus nyo? Yung katabi nyo ngayon? Yung kasama nyo sa bahay? Yung ba ang krus nyo? Minsan din, merong nagseseminar na mga mag-asawa. At doon sa seminar ng mga mag-asawa, sabi ng kanilang speaker, kayong mga mag-asawa, dapat lagi ninyong binubuhat ang inyong krus. Tumayo yung lalaki, kinarga yung kanyang asawa sa balikat at umalis. Sabi nung pare, saan ka pupunta? Father, buhat-buhat ko na ang aking krus. Sino ang krus mo sa buhay? Sana wag mong iwan, wag mong pabayaan, sapagkat bahagi yan ng misyon natin dito sa lupa. So my dear brothers and sisters, the cross is not a symbol of defeat, but of victory. Not of shame, but of glory. So ang kapistahan natin ngayon ay nagpapaalaala sa atin that when we look at the cross, we see God's love. That when we stay with the cross, we learn faithfulness and fidelity. That when we carry the cross, we share in the mission of Christ. So wag po nating katakutan ng krus, sapagkat alam natin na ang krus na yan ay daan sa muling pagkabuhay. Ang krus na yan ay daan ng kaligtasan. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng krus. Sana ang krus na ito ay aming makayang dalhin. Bigyan mo po kami ng pagmamahal, ng pagkalinga, ng awa at ng habag, na sa ganon makaya namin ang mga krus namin sa buhay. Amen.